Ang bawat pahinga ay tila isang magnanakaw sa katahimikan ng hapon, mabigat at puno ng pagnanasa, kasabay ng walang tigil na pakpata ng ulan sa bintana. Ang ngadaing napilit pinipigilan ni Elara ay naluluno sa init ng mga halik ni Leo, isang lalaking hindi dapat naroroon, lalo na sa kanilang kama. Huwag! Leo, tama na. Ang bulong niya sa pagitan ng ngapahinga, ngunit ang kanyang kamay ay salungat sa kanyang sinasabi. Mas humihigpit ang kapit sa malapat na likod ng lalaki. Hinahata ito palapit, na para bang ang pagsuko sa kasalanang ito ang tanging paraan upang muling maramdamang siya ay buhay. Ang bawat damping ng balat sa balat ay naiwan ng marka, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwang matagal nang nanlalamig. Ang bawat ungol ng sarap ay may kasamang kirot ng pagsisisi, isang mapait na kombinasyon na sabay-sabay nakpapalaya at gumagapos sa kanya. Siya si Elara, isang babaeng dapat sana ay kontento na sa kanyang buhay. Asawa siya ni Marco, isang matagumpay na negosyante na kayang ibigay ang lahat ng luho sa mundo, maliban sa isang bagay, ang kanyang oras at presensya. Ang kanilang mansyon sa isang tahimik na subdibisyon ay parang isang ginintuang hawla, maganda sa paningin ngunit walang buhay, isang malamig na monumento ngang kanyang kalungkutan. Araw-araw, ang tanging kasama niya ay ang alingaw-ngaw ngang sarili niyang ngayapa at ang anino ngang isang pag-isa na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. At dumating si Leo. Ang lalaking may katawang hinulmangang Diyos, na lumipat sa bahay sa tabi nila 3 buwan na ang nakalipas. Ang kanyang pagdating ay parang isang malakas na padyani sa natutulog na mundo ni Elara. Hindi niya ito pinlano, hindi niya ito hinangad, ngunit ang pagkakaroon lamang ni Leo sa malapit ay isang paalala sa lahat ng nawawala sa kanyang buhay, isang paalala sa init, sa pagnanasa, at sa pakiramdam na may isang taong nakikita ka talaga. Paano nga ba humantong sa ganito? Paano ang isang babaeng tulad ni Elara, na laging maingat at sumusunod sa mga patakaran ng buhay, ay nagawang isuko ang sarili sa isang ipinakbabawal na damdamin? Magsimula tayo sa umpisa. Sa unang araw na nasilayan niya ang anino ng tukso sa kanyang bakuran, sa manatitik na natakpo sa pagitan ng halaman, at sa isang uhaw na puso na hindi na alam kung paano pa ito papatit. Nagsimula ang lahat sa isang hapon na katulad din ng daan-daang hapon na nakdaan. Tahimik. Ang tanging maririnig sa malawak na kusina ni Elara ay ang banayad na ugong nga refrigerator at ang malayong tunog ng makinang pantabas ng damo mula sa kabilang kasada. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana, hawa ang isang tasang tsaa na unti-unti nang lumalami, katulad ng kanyang damdamin. Ang nga mata niya ay nakatanaw sa perpektong pagkakatabas na damuhan sa kanilang likod bahay, isang luntiang espasyo na walang naglalarong bata, walang masayang tawanan, tanging ang anino lamang ng isang malungkot na ginang. Ang asawa niyang si Marco ay nasa isa na namang business trip sa Singapore. Para ito sa kinabukasan natin, lagi nitong sinasabi, ngunit para kay Elara, ang kinabukasan ay isang malayong konsepto, isang pangakong hindi na niya alam kung paano papanghahawakan. Ang kasalukuyan niya ay ang 4 na sulok ng bahay na ito, isang bahay na puno ng mamahaling gamit ngunit hungka sa pagmamahal. Habang abala sa pag-isip, isang hindi pamilyar na ingay ang pumunit sa katahimikan. Isang malaking truck ang huminto sa tapat ng bakanteng bahay sa kanilang tabi, ang bahay na matagal nang walang nakatira. Nangunot ang nuni Elara. May bagong lilipat. Sa loob ng 5 taon nila sa subdibisyong ito, nasanay na siya sa pamilya na mamuha, sa pare-parehong takbo ng buhay. Ang pagdating ng isang bagong kapitbahay ay isang malaking kaganapan sa kanyang maliit at nakakabagot na mundo. Dahil sa kuryosidad, inilapak niya ang tasa at lumapit pa sa bintana, bahagyang hinahawi ang kurtina para mas makita ang nangyayari. Nakita niya ang ilang trabahador na nakbubuhat ng mga kahon at kasangkapan. Normal lang. Ngunit pagkatapos ay may isang lalaking bumaba mula sa driver's seat. At sa sandaling iyon, tila huminto ang paikot ng mundo ni Elara. Hindi ito katulad ng lalaking nakakasalamuhan niya sa social gathering kasama si Marco, lalaking naka-Amerikana, makinis ang muha, at amoy mamahaling pabango. Ang lalaking ito ay iba, nakaswat lamang siyang isang kupas na itim na shorts at construction boots, wala siyang damit pang itaas. Ang hapon na iyon ay sadyang napakainit, at ang sikat ng araw ay tila humahalik sa kanyang balat na kulay kayumanggi, pinapalabas ang bawat hibla ng kanyang makalamnan. Ang likod niya, na nakaharap kay Elara, ay malapat at pepektong hinulma. Nakikita niya ang paiting nangga ito habang bumuhat ito ngang isang mabigat na kahon mula sa truck. Ang mabraso niya ay matipunong-matipuno,
may isang tatuin dragon na tila gumagalaw sa bawat paunat ng kanyang bisig. Namumuo ang pawis sa kanyang bato at likuran, kumikinang ito sa ilalim ng araw na parang mga maliliit na diamante. Hindi mayalis ni Elara ang kanyang paningin. Pakiramdam niya ay isang manunot siya ang isang palabas na para lamang sa kanya. Pinanot niya ang bawat galaw ng lalaki. Ang paraan ng papunas niya ng pawis sa kanyang no gamit ang braso. Ang paiting ng kanyang pangahabang naisip kung saan ilalagay ang nagamit. Nang umikot ito para kumuha ang isa pang kahon, mas lalo siyang napako sa kanyang kinatatayuan. Ang dibdib nito ay malapat, ang tiyan ay may maguhit ng perpektong anim na pandesal. Hindi ito ang katawang produkto lamang ng gym, ito ang katawang hinubo ng tunay na pisikal na gawain, magaspang, malakas, at puno ng buhay. Isang lakas na hindi pa niya nakikita, hindi pa nararamdaman kailanman. Bigla niyang naikumpara ito kay Marco. Ang kanyang asawa ay gwapo, sa paraang makinis at pino. Ang kamay nito ay malambot, sanay sa papir mangangat sika at pahawa ng balpen. Ang katawan nito ay payat, natatago sa ilalim ng mamahaling damit. Ang amoy ni Marco ay laging amoy ng pera at ng artipisyal na pabango mula sa isang bote. Ngunit ang lalaking ito sa kabilang bakod, naisip ni Elara na ang amoy nito ay pinahalong pawis, sikat ng araw, at lupa. Isang amoy na natural, primal, at nakakaakit sa isang paraan na hindi niya maintindihan. Isang mainit na kuryente ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan, isang damdaming matagal na niyang kinalimutan, isang damdaming halos hindi na niya kilala. Ang kanyang pahinga ay bumilis, at ang kanyang puso ay nasimulang tumibo ng mas malakas. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mapisngi. Bakit siya nakakaganito? Isa lamang itong estranghero. Isang kapitbahay. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Para siyang isang nauhaw na tao sa disyerto na nakakita ng isang oasis. Patuloy siyang natatago sa likod ng kanyang kurtina. Nakita niya itong uminom ng tubig mula sa isang malaking bote. Ang tubig ay umagos mula sa gilid ng kanyang bibig, dumaloy sa kanyang baba, sa kanyang lik, at nawala sa matipunong dibdib. Kinagat ni Elara ang kanyang labi. Isang simpleng aksyon, ngunit para sa kanya, iyon ang pinakasensual na bagay na nakita niya sa loob ng maraming taon. Naramdaman niya ang isang pamilya na kiro sa kanyang puso. Ang kalungkutan, kailan nga ba ang huling beses na tiningnan siya ni Marco na may pagnanasa sa mga mata? Kailan ang huling beses na naramdaman niyang hinahangat siya bilang isang babae, at hindi lang bilang isang magandang palamuti sa braso nito tuwing may maparty? Ang estrangherong ito, sa kanyang hindi sinasadyang pagpapakita ng kanyang pagkalalaki, ay nagawang iparamdam sa kanya ang lahat ng pagkukulang sa kanyang pagsasama. Nang tuluyan ng may baba ang lahat ng gamit ay umalis na ang trek, pumasok na ang lalaki sa loob ng kanyang bagong bahay. Biglang bumalik ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay mas mabigat, mas nakakabingi. Naiwan si Elara sa kanyang bintana, nakatiti sa bahay sa tabi, na ngayon ay may laman na. Isang presensya na hindi niya inaasahan. Sinubukan niyang bumalik sa painom ng kanyang taa, ngunit nangingini ang kanyang nga kamay. Binitawan niya ito at hinawakan ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang nga mata, ngunit ang imaheng lalaki ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan, ang kanyang nga kalamnan na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang kanyang pawis, ang kanyang lakas, isang imahe na magiging simula ng isang pagbabagong hindi na niya kailanman mababawi. Ang pagdating ng estranghero ay hindi lamang nabigay ng bagong kapitbahay kay Elara, ito ay nabukas ang isang pinto sa kanyang puso, isang pinto na matagal na niyang isinara at kinalimutan, isang pinto patungo sa isang bawal na pagnanasa. Ang sumunod na araw ay nakaroon ng bagong ritmo para kay Elara, isang ritmong umiikot hindi sa pagdating o pag-alis ng kanyang asawa, kundi sa magalaw ng lalaki sa kabilang bahay. Ang dating pagkainip ay napalitan ng isang uri ng pag-abang, isang sikretong pananabik na siya lamang ang nakakaalam. Ang kanyang bahay, na dati isang malawak na kulungan ng katahimikan, ay nakaroon ng mabagong bintana, magabintanang hindi gawa sa salamin, kundi gawa sa kanyang nga mata na laging nakatutok sa isang direksyon. Nagsimula ito bilang simpleng pagsulyap. Sa umaga, habang nagtitimpla ng kape, sisilipin niya kung nakabukas na ba ang nga ilaw sa bahay ni Leo. Sa tanghali, habang naghahanda ang pananghalian na madalas ay para lamang sa kanya, titingnan niya kung may nakasampay na damit sa labas,
madamit na pang-ehersisyo na laging basa ang pawis. Ngunit ang pinakahihintay niyang sandali ay ang hapon, bandang alas 4, na tila isang hindi nakasulat na kasunduan sa pagitan nila ang tadhana. Ito ang oras kung kailan ginagawang personal na gym ni Leo ang kanyang bakuran. At si Elara, sa kabilang banda, ay nakakaroon din ng sarili niyang ritual. Ang pagdidili ang kanyang nga orkidya, na dati isang gawaing minamadali niya, ay nagiging isang mabagal at masinsinang seremonya. Dadalhin niya ang kanyang pandilit at maingat na lalapit sa hilaran ng halaman na pinakamalapit sa bakod, ang lugar na may pinakamalinaw na tanawin. Doon habang ang kanyang makamay ay abala sa paalaga ng mabulala, ang kanyang mamata at isipan ay malayang naglalakbay. Nakikita niya si Leo na nag-init, ang pagunat ng kanyang nga braso na napapakita ng bawat ugat at litit. Pinapanot niya ang patalon nito sa skipping rope, ang kanyang nga paa ay halos hindi dumadampi sa lupa, ang kanyang katawan ay isang perpektong makina ng lakas at bilis. Pagkatapos ay ang pagbubuhat ng mga bakal, ang bigat na nakpapabakat sa kanyang mga kalamnan, ang mahinang ungwangang hirap na tila isang musika sa pandinit ni Elara. Hindi niya pinapalampas ang kahit isang detalye. Ang paraan ng pagdaloy ng pawis sa kanyang sentido, pababa sa kanyang panga, at tumutulong mula sa dulo ng kanyang baba. Ang kunot sa kanyang no tuwing binubuhat niya ang pinakamabigat na dumbbell, isang ekspresyon ng purong konsentrasyon at determinasyon. Ang bawat paktibok ng ugat sa kanyang lig, ang paangat at pagbaba ng kanyang dibdib sa bawat pahinga. Para kay Elara, ang panunod kay Leo ay parang pagbabasa ng isang tula na isinulat gamit ang katawan. Bawat galaw ay isang salita. Bawat patak ng pawis ay isang emosyon. Ito ay isang pagpapakita ng buhay na napakapuro, napakatoto, isang bagay na kabaliktaran ng artipisyal at nakabalot na mundo kung saan siya ay nabubuhay. Minsan habang nag-ayos ng madamit sa sampayan, sadyang binabagalan niya ang bawat kilos. Isasabit niya ang isang puting polo ni Marco, plansado at matigas, at sa kanyang peripheral vision, makikita niya si Leo na nakahubat, pawisan, at malayo sa anumang pagiging formal. Ang dalawang imahe ay isang malinaw na representasyon ng dalawang makaibang mundo, at sama sandaling iyon, hindi may kakailan ni Elara kung saang mundo niya mas gustong mapabilang. Isang hapon, sa kalagitnaan ng kanyang panunod, bigla siyang natigilan. Nahuli siya. Sa gitna ng isang papapahinga, lumingon si Leo sa kanyang direksyon at natama ang kanilang mata. Ang puso ni Elara ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Gusto niyang magtago, tumakbo, ngunit ang kanyang nga pa ay parang napako sa kinatatayuan. Sa halip na mapakita ng pagkainis o pagtataka, isang maliit at bahagyang pagod ng ngiti ang sumilay sa malabi ni Leo. Pagkatapos ay marahan itong tumango, isang simpleng pagbati. Naramdaman ni Elara ang pag-init ng kanyang buong mukha. Mabilis siyang yumuko, na kunwaring may inaayos sa isang halaman, ngunit ang ngiti ay nanatili sa kanyang mga labi. Ang simpleng pakilalang iyon, ang maliit na koneksyong iyon, ay parang isang patak ng ulan sa isang tigang na lupa. Sa buong gabing iyon, pauli-ulit niyang inalala ang eksena, ang paraan ng pakurba ang kanyang malabi, ang pagod ngunit tapat na tingin sa kanyang nga mata. Mula noon, ang kanilang hindi sinasadyang engkwentro ay naging mas madalas. Isang tango habang siya ay nagdidilik. Isang magandang hapon, na sinasabi nito sa isang malalim at bahagyang hinihingal na boses. Ang isinasagot lang ni Elara ay isang mahinang ngiti at isang halos hindi marinig na magandang hapon din. Ngunit para sa kanya, ang nga palitan na iyon ay sapat na. Sapat na para punan ang katahimikan ng kanyang nga araw. Sapat na para bigyan siya ng dahilan para ngumiti ng walang dahilan. Ang kanyang pahanga ay unti-unting lumalalim, mula sa pagiging isang simpleng pisikal na atraksyon, ito ay nagiging isang uri ng pagkakakilala, kahit nasa malayo. Nagsimula siyang maisip tungkol sa kanya. Ano kaya ang kanyang kwento? Bakit siya nag-iisa? Ano ang pangarap niya? Ang tanong na ito ay sumasayaw sa kanyang isipan tuwing gabi, habang nakahiga siya sa tabi ng bakanteng espasyo sa kama na dapat sana ay para kay Marco. Ang kanyang pagkaakit kay Leo ay kasabay na napapatingkat sa kanyang kalungkutan at sa pagkukulang ng kanyang relasyon. Kapag tumatawa si Marco sa gabi, ang boses nito sa kabilang linya ay tila galing sa ibang mundo. Pinausapan nila ang tungkol sa negosyo, sa stock market, sa mga bagong investment. Bihira siyang tanungin ni Marco kung kumusta talaga siya, kung ano ang tunay na nararamdaman niya. At si Elara naman ay hindi na rin sumusubok makwento.
Paano niya ipapaliwanag na ang pinakakapanpanabik na bahagi ng niyang araw ay ang panunot sa isang estrangherong nagbubuhat ng bakal? Paano niya sasabihin na ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis hindi para sa kanya, kundi para sa isang anino sa kabilang bakod? Kaya nakikinig na lamang siya, tumatango kahit hindi nakikita, at nagbibigay ng matipid na sagot, habang ang kanyang isip ay lumilipat pabalik sa imahe ang isang katawang basa ang pawis sa ilalim ang sikat ng araw. Ang pagmamasid kay Leo ay naging kanyang sikretong bisyo, ang kanyang ipinagbabawal na kasiyahan. Ito ang kanyang patakas. Bawat sulyap sa kanya ay isang maliit na rebelyon laban sa kanyang nakakabagot na buhay. Hindi niya alam kung saan ito patungo, at isang bahagi niya ay natatakot na malaman. Ngunit sa ngayon, sapat na ang matingin mula sa malayo. Sapat na ang maramdamang may apoy na muling nagsisimulang maalap sa loob niya, kahit na alam niyang ang apoy na ito ay maaring ang mismong apoy na tutupo sa lahat ng kanyang pinangalagaan. Ang masulyap sa pagitan ng bakod ay napatuloy sa loob ng ilang linggo, isang tahimik na sayaw ng mamata na naging pamilya na bahagi ng hapon ni Elara. Ang distansya ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kaligtasan, isang espasyo kung saan maaari siyang mag-obserba, magpantasya, at mangarap ng walang panganib. Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang isang pada, gaano man kataas, ay hindi kayang pigilan ang isang damdamin na nagsisimula ng umapaw. Ang tadhana, na tila nainip na sa kanilang mabagal na laro, ay gumawa ng sarili nitong paraan upang paglapitin sila. Isang umaga en Sabado, isang delivery truck en nababaen isang malaki at napakabigat na paso sa harap ng kanilang gate. Isa ito sa mabiglaang regalo ni Marco, isang antigong trachot tapot na inorder nito online mula pa sa Italia. Isang grandiosong papapakitan ng pagmamahal na sa totoo lang ay isa lamang dakdak na abala para kay Elara. Iniwan ito ng deliveryman sa gilid ng hardin, isang hindi angkop na lugar na nakaharang sa daanan. Sinubukan itong itulak ni Elara. Ginamit niya ang buong lakas ng kanyang katawan, ang kanyang braso ay nangini at ang kanyang gapa ay dumudula sa damuhan, ngunit ang paso ay tila nakabaon sa lupa. Napabuntong hininga siya sa pakadismaya. Isa na namang simbolong kanyang buhay, isang magandang bagay na ibinigay sa kanya na hindi naman niya kayang kontrolin o ilagay sa tamang lugar. Umupo siya sa isang bench sa hardin, pinunasan ang butil-butil na pawis sa kanyang noo, at tiningnan ang kanyang kaway na gawa sa luwat. Doon niya napansin ang isang pamilya na anino. Si Leo, katatapos lang ng kanyang patakbo sa umaga, ay naglalakad pabalik sa kanyang bahay. Nakasuot ito ang itim na sando na basang-basa ang pawis, na bumabakat sa bawat kalamnan ng kanyang dibdib at tiyan. Nang makita siya nitong nakatingin sa paso na may halong pakainis, huminto ito. Mukhang mabigat yan, sabi nito, ang kanyang boses ay mas malalim at mas malinaw nang walang distansya sa pagitan nila. Ang puso ni Elara ay nagsimulang kumabo na parang tambol. Ito na, ang sandaling pareho niyang kinatatakutan at pinananabikan. "Oh, masyado," sagot niya. Sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. Kadarating lang, iniwan lang nila diyan. Nakaroon ng isang maikling katahimikan. Si Elara ay nakikipaglaban sa kanyang sarili. "Huwag kang hihingi ng tulong," sabi ngang isang bahagi ng kanyang isip. Mapanganib. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging pagod na sa pag-isa, ay sumisigaw. "Hayaan mo siyang tumulong. Hayaan mo siyang pumasok." Bago pa man siya makapagdesisyon, naksalita na si Leo. "Gusto mo tulungan kitang ilipat?" Tanong nito, ang kanyang nga mata ay diretsong nakatingin sa kanya, tapat at walang mali siya. Sa isang iglap, lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay naglaho. Tumango siya, isang halos hindi mahahalata na galaw. Kung okay lang sa iyo." Binuksan ni Leo ang maliit na tarangkahan na naghihiwalay sa kanilang maari-arian, isang hangganan na hanggang sa masandaling iyon ay sagrado para kay Elara. Ang bawat hakbang niya palapit ay tila nangyayari sa slow motion. Para siyang pinapanood ang pagdating ng isang bagyo, hindi mapigilan at hindi maiwasan. Nang tuluyan na siyang makatayo sa kanyang harapan, sa loob ng kanyang hardin, naramdaman ni Elara ang pagiging maliit niya. Si Leo ay mas matangkad kaysa sa inakala niya, ang kanyang presensya ay mas nangingibabaw. At ang kanyang amoy. Hindi ito ang amoy na naisip niya. Ito ay isang pinahalong amoy ng sariwang pawis, ng alimuam ng lupa pagkatapos ng pagtakbo, at ng isang banayat na sabon na panalaki. Isang amoy na hilaw, totu, at nakakahumaling.
Napalunok si Elara, ang kanyang lalamunan ay biglang nanuyo. Saan mo gustong ilagay? Tanong ni Leo, ang kanyang tingin ay nasa paso, na nabigay kay Elara ng pagkakataong paaralan siya ng malapitan. Nakita niya ang maliliit na detalye na hindi niya nakikita mula sa kanyang bintana. Ang isang maliit na peklat sa itaas ng kanyang kanang kilay. Ang nga pinongguhit sa gilid ng kanyang nga mata na lumalabas kapag siya ay bahagyang ngumingiti. Ang paraan ng paggalaw ng kalamnan sa kanyang panga. Hindi na siya isang pantasya, isang imahe. Siya ay isang tunay na lalaki, humihinga at nabubuhay, ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanya. Doon, itinuro niya ang isang espasyo malapit sa pader, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Pumuwesto sila sa makabilang gilid ng paso. Handa ka na? Tanong ni Leo. Sa bilang ng 3. Tumango si Elara, 1, 2, 3. Sabay nilang binuhat ang paso. Ang bigat ay halos hindi maramdaman ni Elara dahil si Leo ang may dala ng halos lahat ng puwersa. Ngunit hindi ang bigat ang kanyang naramdaman. Sa kanilang paangat, ang likod ng kanyang kamay ay dumampi sa braso ni Leo. Isang saglit na pagdampi lamang. Ngunit para kay Elara, iyon ay parang isang pagsabog. Ang balat nito ay mainit at bahagyang mamasa-masa dahil sa pawis. Ang makalamnan sa ilalim nito ay matigas na parang bato. Isang kuryenteng hindi niya may paliwanag ang gumapang mula sa kanyang kamay, umakyat sa kanyang braso, at kumalat sa buong katawan niya. Napasinghap siya ng bahagya. Hindi niya alam kung narinig iyon ni Leo. Ngunit sa isang iglap, naramdaman niyang mas humipit ang pagkakahawa nito sa paso, at ang kanilang mamata ay muling naktakpo sa ibabaw ng malaking bibig nito. Mayroong isang bagay sa kanyang tingin, isang kislap ng pakilala, na nagsasabing naramdaman din niya iyon. May nga nilang inilapa ang paso sa bagong lugar nito. Tapos na ang gawain, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay mas lalong tumindi. Ang dahilan ng kanyang paparito ay wala na, ngunit nanatili siyang nakatayo roon. Salamat, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa gilid ng kanyang palda, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Walang anuman, sagot ni Leo. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang malabi, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito, na nakpaliwanag sa bunyang mukha. Mabuti na lang at nakita kita. Mukhang nahihirapan ka kanina. Ang kanilang pag-usap ay nauwi sa mahalaman, sa init ng panahon, mga paksang ligtas at ordinaryo, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Habang nagsasalita si Leo, hindi sa masalita na katon si Elara, kundi sa paraan ng paggalaw ng kanyang ngalabi, sa tunog ng kanyang malalim na boses, sa init na namumula sa kanyang katawan na bumabalot sa hangin sa kanilang pagitan. Nang mapaalam na si Leo para umuwi, hinatid siya ni Elara sa tarangkahan. Pinano niya itong maglakad palayo, pabalik sa sarili nitong mundo. Nang siya ay mag-isa na muli sa kanyang hardin, hinawakan niya ang kanyang kamay, ang mismong lugar kung saan dumampi ang balat ni Leo. Mainit pa rin. Ang hangin ay tila may naiwang bakas ang kanyang amoy. Ang kanyang hardin, ang kanyang ligtas na lugar, ay tila na bago. Ang hangganan ay nasira na, ang distansya sa pagitan ng kanilang mundo ay hindi na isang bakuran na puno ng damo, kundi isang alaala na lamang ng isang dampi ang balat sa balat. Alam ni Elara, na may halong takot at pananabik, na ang lahat ay magbabago na. Ang unang pagtatakbo ay natapos na, at ito ay naiwan sa kanyang isang matinding uhaw para sa susunod. Ang paggalis ni Leo ay naiwan ng isang nakakabinging katahimikan sa hardin, isang katahimikang mas matindi kaysa sa katahimikang sanay si Elara. Ang hangin ay tila naglalaman pa rin nganyang amoy, ang lupa ay may bakas pa rin nganyang ngayapa. Habang papasok na si Leo sa kanilang tarangkahan, isang biglaang puwersa, isang kapangahasang hindi niya alam kung saan nanggaling, ang natula kay Elara na maksalita. Sandali, ang tawa niya. Ang kanyang boses ay bahagyang mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Huminto si Leo at lumingon, ang kanyang nga mata ay nagtatanong. Ang puso ni Elara ay kumakabo sa kanyang dibdib. Ngayon na nasimulan na niya, kailangan niyang tapusin. Pinapawisan ka, sabi niya, pilit na ngumingiti. Gusto mo ngang malamig na mainom, bilang pasasalamat. Isang segundo ngang paalinlangan ang gumuhit sa mukha ni Leo. Tiningnan niya ang kanyang sarili, ang kanyang damit na basa ang pawis at ang kanyang sapatos na may mamabakas ng lupa.
Pagkatapos ay tumingin siya kay Elara sa kanyang mayos na tahanan. Ngunit sa halip na tumanggi, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sige, kung hindi naman abala. Ang simpleng pasang-ayon na iyon ay parang isang malaking tagumpay para kay Elara. Hindi, siyempre hindi, mabilis niyang sagot, dito ka lang sa beranda. Kukuha lang ako. Ang beranda. Hindi sa loob ng bahay, hindi pa. Ang beranda ay isang ligtas na lugar, isang espasyo sa pagitan ng labas at loob, isang perpektong entablado para sa susunod na kabanata ng kanilang hindi pa nasusulat na kwento. Pumasok si Elara sa kusina, ang kanyang makamay ay bahagyang nanginginig. Huminga siya ng malalim, sinubukang pakalmahin ang sarili. Kumuha siya ng isang pitsil ng malamig na lemonade mula sa refrigerator at 2 matataas na baso. Habang nasasalin, nasulyapan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na pinto ng microwave. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Mabilis niyang inayos ang ilang hiblang ng buhok na naligaw sa kanyang mukha. Nais niyang maging maayos tingnan. Isang pagnanais na matagal na niyang hindi naramdaman para sa kahit sino, lalo na para sa kanyang sarili. Pabalik niya sa beranda, dala ang isang tray na may 2 basong lemonade. Nakita niyang hinubat ni Leo ang kanyang basang sando at ginagamit ito para punasan ang kanyang mukha at lig. Sa isang iglap, ang buong tanawin ng kanyang dibdib at tiyan ay muling nabunyak, mas malapit, mas malinaw. Napaluno si Elara, at pilit na iniwas ang kanyang tingin. Pasensya na sa isura ko, sabi ni Leo, bahagyang nahihiya, habang mabilis na isinusot pabalik ang sando. Hindi ako handa para sa bisita. Ang pagiging mahiyain nito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Elara, at sa hindi may paliwanag na dahilan, mas lalo siyang naakit dito. Ayos lang, sabi niya, inilapa ang tray sa maliit na mesa sa pagitan ng 2 silyang yantok. Ako dapat ang humingi ng paumanin sa paabala sa iyo. Naupo sila, isang maingat na distansya ang namamagitan sa kanila, ngunit ang hangin ay siksik sa hindi sinasabing salita. Ang katahimikan ay binasak ng tunog ng yelo na tumatama sa gilid ng kanilang nga baso. Ang unang bahagi ng kanilang pausap ay puno ng ligtas na tanong. Nalaman niyang Leo pala talaga ang pangalan niya, at isa siyang freelance personal trainer. Nalaman niyang lumipat siya sa lugar na iyon para sa mas tahimik na kapaligiran, malayo sa ingay ng siyudad. Habang nagsasalita si Leo, si Elara ay higit pa sa nakikinig. Siya ay nakmamasid, sinasaulo ang bawat detalye. Ang paraan ng pahawak nito sa baso, ang kanyang malalaki at magaspang na mga kamay ay isang malaking kaibahan sa babasajing lalayan. Ang paraan ng paggalaw ng kanyang malabi habang siya ay nagsasalita, malabing may perpektong hugis. Ang kanyang mamata, na sa malapitan ay nakita niyang kulay sokolate, malalim at tila may itinatagong kalungkutan, katulad ng sa kanya. Napansin din ni Leo ang bagay-bagay tungkol kay Elara. Ang ganda ng halaman mo, sabi niya, tumango sa direksyon ng orkidea. Mukhang masaya sila sayo. Nagulat si Elara sa papuri. Salamat, sabi niya. Sila ang libangan ko. Pagkatapos ay tumingin si Leo sa kanya, isang tingin na tila tumatagos sa kanyang ngiti. Pero ikaw, mukhang hindi ka masaya. Ang direktang obserbasyon na iyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Elara. Walang sinuman, kahit si Marco, ang nakapansin o naglakas loob na sabihin iyon sa kanya. Naiwas siya ng tingin. Pagod lang siguro, ngunit alam nilang pareho na hindi iyon ang totoong dahilan. Ang pag-amin na iyon, kahit hindi sinasadya, ay nagbukas ng isang maliit na siwang sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Dahil sa pagiging comfortable, o marahil dahil sa isang biglaang kapangahasan, si Elara ang nagtanong ng isang bagay na mas personal. Siguradong ipinagmamalaki ka ng asawa mo, sabi niya. Ang kanyang tono ay kunwari kaswal, sa pagiging masipa mo at sa lakas mo. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mata ni Leo, sinusubukan ang tubig, inaalam kung may hangganan ba ang kanilang pausap. Pinamasdan ni Leo ang kanyang baso, pinaikot-ikot ito sa kanyang mga kamay. Isang mahabang segundo ang lumipas bago siya sumagot. Nang muli siyang tumingin kay Elara, ang kanyang mata ay seryoso. Wala akong asawa, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit malinaw. Ang 4 na salitang iyon ay tumama kay Elara na parang kidlat. Wala akong asawa. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Ang isang malaking balakid, isang moral na hadlang na pilit niyang itinatanim sa kanyang isip, ay bigla na lamang naglaho. Siya ay malaya, pwede. Ang realisasyon ay parehong nakakapanabik at nakakatakot. Ang hangin sa kanilang pagitan ay biglang nagbago, naging mas siksik, mas mainit. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Ang katahimikan na sumunod ay puno ng posibilidad. Tila ba sa isang iglap, ang kanilang relasyon ay lumunda mula sa pagiging makapitbahay patungo sa pagiging isang lalaki at isang babae, 2 taong kapwa may nararamdamang pag-isa. Hindi nagtagal, tumayo na si Leo. Salamat sa inumin, sabi niya. Kailangan ko nang umalis. Tumayo rin si Elara para ihatid siya. Sa kanilang pagtayo, ang kanilang matuhod ay halos madikit. Ang kanilang maanino ay nasanip sa sahig ng beranda. Walang naksalita habang naglalakad sila pabalik sa tarangkahan. Nang siya ay nasa kabilang panig na, lumingon siyang muli. Elara, sabi niya, binabanggit ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon. Salamat ulit. Pagkatapos ay tumalikod na siya at umalis. Naiwan si Elara na nakatayo, ang pangalan niya ay tila nakalutang sa hangin, binikas ng isang boses na gusto niyang marinig ng paulit-ulit. Bumalik siya sa beranda at umupo sa silyang inupuan niya kanina. Ang baso ni Leo ay naiwan sa mesa, mayroon pa ring namumuang hamok sa gilid. Hinawakan niya ito. Malamig. Ngunit ang pakiramdam sa loob niya ay nag-alab. Ang pag-usap na iyon ay hindi lamang isang simpleng pasasalamat. Ito ay isang paanyaya. Isang pagsubo. At sa gabing iyon, habang nakahiga siyang maisa sa kanyang kama, alam ni Elara sa kanyang sarili na ang paanyayang iyon ay tinanggap na niya. Ang laro ay nasimula na. Lumipas ang mga araw na tila mamulto, bawat isa ay anino lamang naunaw na. Ang pausap nila ni Leo sa beranda ay naging isang sikretong apoy na pilit itinatago ni Elara sa kanyang dibdib, isang apoy na lalong naalap sa bawat gabing lumilipas na maisa siya. Si Marco ay muling umalis, sa pagkakataong ito ay isang mahabang biyahe sa Europa. Ang kanyang paalam sa telepono ay mabilis at walang sigla, puno nga paalala tungkol sa bangko at sa mga bayarin, ngunit walang ni isang tanong tungkol sa puso niyang unti-unti nang nagiging bato. Sa araw kanyang pag-alis, ang kalangitan ay tila nakikidalamhati kay Elara. Ang nga ulap ay mabigat at kulay abo, isang perpektong salamin ng bigat na nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. Ang pag-iisa ay isang lason, at nararamdaman niyang malapit na siyang malunod dito. Kinaumagahan, nasimula ang ulan. Hindi ito isang ambon lamang, kundi isang malakas na buhos na walang tigil, na tila ba sinusubukan ng langit na hugasan ang lahat ng dumi sa mundo. Para kay Elara, ang tunog ng ulan sa kanilang bubong ay parang isang malungkot na awit, isang salib sa kanyang nararamdaman. Maghapon siyang nakulong sa bahay, sinusubukang libangin ang sarili sa pagbabasa at panunod, ngunit ang kanyang isip ay laging lumilipat sa kabilang bahay. Ano kaya ang ginagawa ni Leo? Nilalamig din kaya siya? Nag-iisa rin kaya siya? Ang mga tanong na iyon ay mga demonyong bumubulong sa kanyang tainga. Bandang hapon, napansin niya ang isang malakas na lagaslas ng tubig mula sa beranda. Pagsilip niya, nakita niyang ang isa sa maalulot ay bumabara, at ang tubig ulan ay bumubuhos na parang isang talon, direkta sa kanyang mapaboritong halaman. Sa isang iglap ng paalala para sa kanyang mga alaga, kumuha si Elara ng isang malaking payong at lumabas. Ang hangin ay malakas at malamig, at agad na binasa ng ulan ang laylayan ng kanyang bestida. Sinubukan niyang abutin ang alulot, ngunit masyado itong mataas. Sinubukan niyang ilipat ang mabibigat na paso, ngunit dumudulas ang maito sa kanyang nga kamay. Basang-basa na siya at nangingini sa ginaw, isang larawan ng kawalan ng paasa. At doon, mula sa bintana ng kanyang kusina, nakita siya ni Leo. Nakita niya ang kanyang paghihirap, ang kanyang nangingini na katawan sa gitna ng unos. Hindi na dalawang isip si Leo. Lumabas siya ang kanyang bahay, walang payong, suot lamang ang isang simpleng gray na t-shirt at shorts. Sa ilang segundo, basang-basa na rin siya, ang damit ay dumidikit sa kanyang katawan at bumabakat sa bawat kalamnan. Elara! Tawa niya, ang kanyang boses ay malakas para malampasan ang ingay ng ulan, pumasok ka na sa loob. Baka makasakit ka. Ngunit si Elara ay matigas ang ulo. Ang halaman ko, sigaw niya pabalik. Lumapit si Leo, at sa ilalim ng maliit na bubong ng beranda, ang mundo nila ay biglang lumiit. Ang malakas na buhos ng ulan sa kanilang paligid ay lumihang isang kurtina na naghihiwalay sa kanila mula sa lahat.
Ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng hangin ay nandon, ngunit ang nangingibabaw ay ang init na nakmumula sa katawan ni Leo, na ngayon ay napakalapit na sa kanya. Ang patak ng ulan ay kumikinang sa kanyang buhok at dumadaloy sa kanyang muha. Ako na ang bahala diyan, sabi ni Leo, ang kanyang tingin ay seryoso. Kumuha siya ang isang silya mula sa beranda at maingat na tumuntong dito. Mula sa kanyang posisyon, mas lalo siyang naging malapit kay Elara. Ang kanyang kamay ay sumandal sa pada sa tabi mismo ng ulo niya para sa balanse. Napigil ni Elara ang kanyang pahinga. Amoy na amoy niya ang kanyang balat, isang malinis at panlalaking amoy na pinatingkat ng ulan. Pinanot niya ang peg-iting ng kalamnan sa kanyang likod at braso habang inaabot nito ang baradong alulot at tinatanggal ang nganay pong dahon. Sa ilang sandali, ang tubig ay malayang dumaloy na sa tamang daanan. Nang matapos, dahan-dahan siyang bumaba mula sa silya, ngunit hindi siya lumayo. Nakatayo sila ngayon ng makaharap, sobrang lapit na halos makadikit na ang kanilang magkatawan. Ang dahilan ng kanyang papunta ay tapos na. Ngunit walang gumagalaw. Ang tanging maririnig ay ang patuloy na pagbuhos ng ulan at ang mabibigat na pahinga nilang dalawa. Ang mata nila ay nakakandado sa isa-isa, isang tahimik na pausap na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang itinaas ni Leo ang kanyang kamay, na parabang may sarili itong isip. Hinawin niya ang isang basang hibla ng buhok na dumidikit sa pisngi ni Elara. Ang kanyang madaliri ay mainit sa kanyang malamig na balat, at isang panginini ang gumapang sa buong katawan ni Elara, isang panginini na hindi dahil sa lamig. Ito na ang huling pagkakataon para umatras. Alam niya iyon, isang hakbang lang paatras at matatapos ang lahat. Ngunit ang kanyang paa ay ayaw sumunod. Sa halip, bahagya pa siyang sumandal sa kanyang haplos, isang tahimik na paksuko. Nakita ni Leo ang paksuko sa kanyang mata. Elara, bulong niya, ang kanyang pangalan ay isang dasal sa gitna ng unos, huwa, Leo, ang nangingini na sagot ni Elara, isang huling, walang saysay na papigil. Ngunit ang kanyang mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang ito ay nagsusumamo, nangungusap, nag-anyaya. Ang kanyang huwa ay isang pakiusap na huwag tumigil. At hindi siya tumigil. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muha sa kanya. Ang kanyang magadaliri ay marahang humaplo sa linya ng kanyang panga, itinaas ang kanyang muha para salubungin siya. At pagkatapos, sa gitna ng malakas na ulan, naglapat ang kanilang magalabi. Ang unang dampi ay malambot, isang pagtatanong, puno ang pananabi at paalinlangan na naipon sa luang maraming linggo. At nang maramdaman ni Leo ang pagtugon ni Elara, ang bahagyang pagbukel ng kanyang malabi, ang halik ay lumalim. Hindi ito isang halik na magino. Ito ay isang halik na desperado, gutom, puno ng kalungkutan at pag-isa. Isang pagsabo ng lahat ng kanilang pinigilang damdamin. Ang lasa niya ay lasa ng ulan at ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na matagal nang kinasasabikan ni Elara. Ang kanyang makamay, na kanina ay nakakuyom sa kanyang tagiliran, ay biglang umakyat, kumapit sa kanyang mabasang braso, pagkatapos ay sa kanyang malapat na balikat, hinahata siya palapit hanggang sa wala ng espasyo sa kanilang pagitan. Ang kanyang mahinang patutol ay nalunod na sa isang daing ng paksuko, isang tuno na kinain ng init ng kanilang bibi at ng ingay ng bagyo sa kanilang paligid. Ang hangganan ay tuluyan ng nawasak. Ang halik na nagsimula sa gitna ng unos ay hindi natapos sa beranda. Ito ay isang apoy na hindi kayang patayin ng ulan, isang gutom na hindi kayang busugin ng isang dampi lamang. Dala ng isang hindi mapigilang puwersa, itinulak ni Leo si Elara papasok sa bahay, ang kanilang mabibi ay hindi pa rin naghihiwalay. Ang mabigat na pinto na gawa sa nara ay isinara niya gamit ang sipa ng kanyang paa, at ang tunog ng paklok nito ay isang hatol, isang deklarasyon. Ang maingay na mundo sa labas, ang ulan, ang kapitbahay, ang patakaran ng lipunan, lahat ay naiwan sa labas. Sa loob ng silid na iyon, sila na lamang dalawa, nabubuhay sa ilalim ng ibang batas, ang batas ng pagnanasa. Idinikit siya ni Leo sa malamig na pada ng pasilyo, ang kanyang katawan ay isang nababagang pada na dumadagan sa kanya, at sa isang mabilis na galaw ay binuhat siya pataas. Agad na ipinulupot ni Elara ang kanyang mabinti sa baywang ni Leo, isang likas na kilos ng paksuko at paangkin. Ang kanilang mga basang damit ay isang hadlang, isang malamig at hindi komportableng paalalang realidad na pilit nilang tinatakasan. Ang halik nila ay naging mas apurahan, mas marahas. Ang kamay ni Leo ay naglakbay sa kanyang likod,
Hinahanap ang sipeng ng kanyang bestida, habang ang nga daliri naman ni Elara ay pilit na tinatanggal ang nga butones ng kanyang polo. Ang nga tela ay napunit, ang nga butones ay nalaglag. Wala ng panahon para sa paingat. Ang tanging mahalaga ay ang maalis ang lahat ng nakaharang sa pagitan ng kanilang nabalat. Nang sa wakas ay malagla na ang huli nilang saplot sa basang sahig, ang lamig ngang hangin ay dumampi sa kanilang magabalat. Ngunit agad itong napalitan ng init na namumula sa kanilang magkatawan. Ibinabas siya ni Leo ng dahan-dahan, ngunit hindi binitawan. Hinayaan niyang dumausdos ang katawan ni Elara sa kanya, isang mabagal na padampingang balat sa balat na napaiting sa bawat himay-may ngang kanilang mga nerbiyos. At doon, sa malabong liwanag na namumula sa bintana, pinamasdan siya ni Leo. Tiningnan niya si Elara na parabang ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang babay. Ang kanyang nga mata ay naglakbay, mula sa kanyang nga balikat, sa kanyang leg, pababa sa kanyang dibdib na mabilis ang pagtaas at pagbaba. Nakita niya ang itim na lasenabra at panty na suot ni Elara, isang piraso ngang karangyaan na isinusuot niya araw-araw na parang isang lihim na sandata laban sa pakainip, isang sandata na ngayon lang natuklasan ng kalaban. Para kay Elara, ang kanyang tingin ay isang pagsubok. Naramdaman niya ang hiya, ang pagiging vulnerable. Ang kanyang katawan, na matagal nang hindi nasisilayan ng pagnanasa, ay tila may mas sariling alaala ng pagkukulang. Ngunit sa mga mata ni Leo, wala siyang nakitang pahusga, ang nakita niya ay pahanga, pasamba, isang matinding gutom na naparamdam sa kanya na siya ang pinakamagandang nilalang sa mundo. Dahan-dahan, binuhat siyang muli ni Leo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito marahas. Dinala siya nito sa sala, sa malambot na sofa na kadalasang lugar ng kanyang paisa, at maingat siyang inihiga. Ang baksit ng unang pagsasama ay napalitan ng isang mabagal at sinasadyang pagsasaliksik. Sinimulan ni Leo na tuklasing muli ang katawan ni Elara, para sa kanya at para sa kanilang dalawa. Ang kanyang mga daliri, magaspang dahil sa pagbubuhat ng bakal, ay isang kakaibang pakiramdam sa kanyang makinis na balat. Sinundan nito ang linya ang kanyang balagat, bumaba sa pagitan ang kanyang nga dibdib, at huminto sa ibabaw ang kanyang pusot. Ang bawat haplos ay isang tanong, at ang bawat pangingini ngang katawan ni Elara ay isang sagot. Leo. Ang pangalan niya ay isang ungol mula sa mga labi ni Elara, hindi isang papigil, kundi isang paanyaya. Hinubat niya ang natitirang saplot ni Elara, ang itim na latsa, na may paiingat na nararapat sa isang sagradong bagay. At nang si Elara ay tuluyan ng hubat sa kanyang harapan, yumuko si Leo at sinimulan siyang halikan. Hindi sa bibig, kundi sa lahat ng lugar na matagal nang nananabi sa isang haplos. Ang kanyang lik, ang kanyang nabalikat, ang kanyang tiyan. Sa bawat halik, nararamdaman ni Elara na ang nga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang nga taon ng pagwawalang bahala ni Marco, ang nga gabing mag-isa, ang pakiramdam na siya ay hindi nakikita, lahat ay tila hinuhugasan ng mga labi ni Leo. Ang isip ni Elara ay isang larangan ng digmaan. Mali ito, ang sigaw ngang isang boses. Isang kasalanan. Nakikita niya ang mukha ni Marco, ang kanilang malarawan sa kasal na nakasabit sa dingding. Ngunit ang boses na iyon ay madaling nalunod ng nag-aalap na pakiramdam sa kanyang katawan. Tama ito, ang bulong ng isa pang boses. Ito ang pakiramdam ng pagiging buhay. Ang kanyang magakamay ay gumanti, hinaplos ang matitigas na kalamnan sa likod ni Leo, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito. Hinila niya ito palapit, nais na maramdaman ang bigat nito, ang lakas nito. Nais niyang mapunan, hindi lamang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang pagkalam ng kanyang kaluluwa. Tumingin ka sa akin, bulong ni Leo, ang kanyang mukha ay nasa ibabaw niya, ang kanyang nga mata ay malalim na nakatitik sa kanya. At sa kanyang nga mata, nakita ni Elara ang kanyang sariling refleksyon, isang babaeng puno ng pagnanasa, isang babaeng hindi niya nakilala. At nang tuluyan na silang maging isa, isang daing ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang daing ng sakit at sarap, ng pagsisisi at paglaya. Hindi ito tulad ng magagabing kasama niya si Marco, na isang mekanikal na obligasyon. Ito ay isang sayaw, isang pag-usap ng dalawang katawan na parehong uhaw. Bawat paggalaw ay may kahulugan, bawat pahinga ay may tugon. Ang lakas ni Leo ay hindi nananakit, bakos ay nabibigay buhay. Ang kanyang ritmo ay naging ritmo ni Elara. Ang kanilang nga pawis ay nagsama. Ang kanilang nga paghinga ay naging isa.
Nakatitik lamang si Elara sa mga mata ni Leo, at doon niya nakita ang lahat, ang pagnanasa, ang kalungkutan, ang paunawa. Tila ba sa sandaling iyon, ang kanilang mga kaluluwa ay naktakpo at nakakilala. At nang marating nila ang tugatok, sabay silang sumabok sa isang alon ng purong pakiramdam, isang pakalimot sa kung sino sila, sa kung ano ang kanilang ginagawa. Ang tanging umiral ay ang ngayon, ang init, ang sarap, ang pagiging buo. At pagkatapos, ang katahimikan. Bumaksak si Leo sa kanyang tabi, hinihingal, ngunit hindi siya binitawan. Ang isang braso niya ay mahigpit na nakayakap kay Elara. Ang tanging maririnig na lamang ay ang kanilang nakahabol na pahinga at ang ngayon ay mahina ng patak ng ulan sa labas. Ang bagyo sa labas ay humupa na, ngunit ang bagyo sa loob ng puso ni Elara ay nagsisimula pa lamang. Nakapikit siyang dinama ang bigat ng braso ni Leo sa kanyang katawan, ang init ng balat nito sa kanyang balat. Tama ang pakiramdam. Sobrang tama. At iyon ang pinakadelikadong bagay sa lahat. Ang katahimikan na bumalo sa kanila pagkatapos ng unos ay may sariling bigat at init. Ang tanging maririnig na lamang ay ang sabay na paghahabol nila nga hininga at ang banayat na ritmo ng ulan na muling nagbabalik sa kamalayan. Nakayakap pa rin si Leo kay Elara. Ang bigat ng kanyang braso sa kanyang baywang ay isang komportableng paalala ng kanilang ginawa, isang selyo sa kanilang pinagsaluhan. Nakapikit si Elara, ninamnam ang nga huling sandali ngang pakalimot. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ngang maraming taon, naramdaman niyang siya ay buo. Ang kanyang balat ay mainit, ang kanyang dugo ay mabilis ang daloy, ang bawat himay-himay ang kanyang katawan ay gising at buhay. Dito sa mabisi ni Leo, wala si Marco, walang malungkot na bahay, walang mga obligasyon. Mayroon lamang isang lalaki at isang babay, dalawang kaluluwang naktakpo sa gitna ng kanilang sariling bayo. Ngunit ang maksandaling tulad nito ay hindi natatagal. Tulad ng pahupa ng ulan, ang init ng pagnanasa ay unti-unting nanlamig, at ang malamig na katotohanan ay nasimulang gumapang pabalik. Dahan-dahang iminulat ni Elara ang kanyang mata. Ang unang bagay na nakita niya ay hindi ang mukha ni Leo, kundi ang isang pamilya na bagay sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng sofa, isang silver na picture frame. Sa loob nito ay isang larawan nila ni Marco, kuha noong kanilang honeymoon sa Paris, nakangiti at mukhang walang problema. Ang imahen na iyon ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Isang malakas at malamig na sampal na gumising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. Bigla, ang init na nararamdaman niya ay napalitan ng isang nanunuot na ginaw. Ang bigat ng braso ni Leo ay hindi na isang komportableng yakap, kundi isang mabigat na kadena. Anong nagawa ko? Ang tanong ay sumabok sa kanyang isipan na parang isang bomba. Anong nagawa ko? Nagtaksil ako? Ipinakanulo ko ang aking asawa. Ang aking pamilya. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang bawat haplos, bawat halik, bawat daingang sarap ay bumalik sa kanya, ngunit ngayon, ang nga ito ay may kasamang lason ng pagkakasala. Naramdaman niyang marumi siya. Ang amoy ng kanilang pinagsaluhan, na kanina lang ay tila isang matamis na pabango, ngayon ay amoy ng kasalanan. Dahan-dahan. Halos hindi niya namamalayan, sinimulan niyang alisin ang kanyang sarili mula sa yakap ni Leo. Isang maliit na paggalaw lamang, ngunit sapat na iyon. Naramdaman ni Leo ang pagbabago, ang biglaang paglamig ng kanyang katawan. Itinukot niya ang kanyang sarili sa isang siko at tiningnan si Elara, ang kanyang nga mata ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito, ang pagkawala ng kislap ng pagnanasa na napalitan ng anino ng takot at pagsisisi. Elara, ang bulong niya, ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahid ng pangamba. Hindi sumagot si Elara. Hindi niya kayang salubungin ang kanyang tingin. Sa halip, hinila niya ang isang tropilo at mabilis na itinabon sa kanyang dibdib, isang hindi sinasadyang kilos upang itago ang kanyang kahubaran, ang kanyang kahihiyan. Ang katawan na kanina lang ay buong pagmamalaki niyang ibinigay ay gusto na niyang ikubli. Ang paiwas na iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Itinaas ni Leo ang kanyang kamay, akmang hahaplusin ang kanyang braso, ngunit bahagyang umiktat si Elara. Isang maliit na paita na lumihangang isang malaking pada sa pagitan nila. Katahimikan. Ang katahimikan ngayon ay hindi na punong kagnanasa, kundi punong akwat na tensyon. Alam ni Leo na tapos na ang sandali. Tumayo siya, hindi na sinubukang takpan ang sarili.
Kinuha niya ang kanyang manakalat na damit at nagsimulang makbihis ng walang imik. Pinanot siya ni Elara mula sa sulok ng kanyang mamata. Ang bawat galaw nito ay tila isang akusasyon. Ang tunog ng paksara ng zipper ng kanyang pantalon ay parang isang putok ng baril sa sobrang tahimik ng silid. Ang lalaking kanina lang ay kanyang kalaguyo ay nagiging isang estranghero na muli sa kanyang harapan. Nang matapos siyang magbihis, tumayo rin si Elara, binalot ang kanyang sarili sa isang kumot na nakasabit sa sofa, at binulot ang kanyang sariling mga damit. Walang salitang namagitan sa kanila habang sila ay nagbibihis, habang pilit nilang ibinabalik ang mamaskara na kanilang hinubad. Nang sila ay pareho ng nakabihis, nakatayo lamang sila ron, ilang talampakan ang layo sa isa't isa, hindi alam kung ano ang susunod na sasabihin. Ang sala, na naging saksi sa kanilang paisa, ay tila sumisikip, kailangang may maksalita, kailangang may tumapos nito, at alam ni Elara na dapat ay siya iyon, ito ang kanyang bahay, ang kanyang kasalanan. Huminga siya ng malalim, ngunit hindi pa rin niya kayang tingnan si Leo sa mga mata. Nakatuon ang kanyang paningin sa isang punto sa sahig. Kailangan mo nang umalis, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, walang emosyon, ngunit may bigat ng pinalidad. Hindi nagulat si Leo. Tila ba inaasahan na niya iyon? Mayroong isang sandali ngang sakit na gumuhit sa kanyang mukha, ngunit agad din itong nawala, napalitan ng isang maskara ng pag-unawa. Tumango siya. Elara. Sinubukan niyang maksalita, ang pangalan niya ay isang tanong, isang pakiusap, ngunit umiling si Elara. Ang kanyang nga mata ay nagsisimula ng mamasa. Pakiusap, pabulong niyang sabi. Umalis ka na. Ang dalawang salitang iyon ay ang pinakamahirap na sinabi niya sa buong buhay niya. Isang bahagi niya ay gustong bawiin iyon, gustong tumakbo at yumakap sa kanya, gustong sabihin na huwag siyang iwan. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahaging puno ng takot at responsibilidad, ang siyang nanay. Hindi na naksalita pa si Leo. Lumakat siya patungo sa pinto. Bago niya ito buksan, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Ang kanilang mga mata ay sa wakas nagtakpo, at sa isang iglap na iyon, nakita ni Elara ang lahat sa mga mata ni Leo, ang pagnanasa, ang pagsisisi, ang pagkalito, at isang bakas ng pag-asa na alam nilang parehong hindi maaring mangyari. Pagkatapos ay tumalikod na siya, binuksan ang pinto, at lumabas. Ang marahang paklik ng paksara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. At si Elara ay naiwang maisa. Nang wala na si Leo, ang lakas na ipinakita niya ay biglang nawala. Ang kanyang matuhod ay nanghina, at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, ang likod ay nakasandal sa sofa kung saan nangyari ang lahat. Doon, sa katahimikan ng kanyang paisa, hinayaan niyang bumuhos ang kanyang makluha. Umiyak siya para sa kanyang pagkakanulo, para sa kanyang kahinaan. Ngunit habang umiyak siya, mayroon siyang ibang naramdaman sa ilalim ng lahat ng sakit at pagsisisi. Itinaas niya ang nanginginig niyang kamay at hinawakan ang kanyang ngalabi. Namamaga pa rin ang ito mula sa mga halik ni Leo. Ang kanyang balat ay mayroon pa ring bakas ng init mula sa mga haplos nito. Nakasala siya, isang malaking kasalanan. Ngunit sa ilalim ng bigat ng kasalanang iyon ay may isang maliit na kislap, isang katotohanang hindi niya may kakaila. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang siya ay buhay. At ang katotohanang iyon, ang katotohanang nakakatakot at nakakalito, ang siyang mas napahirap sa lahat. Sinubukan ni Elara. Sa ngalan ng Diyos, sinubukan niyang kalimutan ang nangyari. Sa masumunod na araw pagkatapos ang hapong iyon sa gitna ng ulan, ginawa niyang isang bilangguan ang sarili niyang bahay. Ang nga kurtina ay laging nakasara, na parabang ang sikat ng araw ay isang mapanghusgang mata na kayang basahin ang kanyang kasalanan. Hindi na siya nagdidili ng halaman sa hapon. Ang beranda ay naging isang ipinagbabawal na lugar, isang lugar ng krimen na hindi niya kayang harapin. Sa bawat sandali ng katahimikan, ang mga alaala ay bumabalik na parang mga mananakaw sa gabi. Ang pakiramdam ng balat ni Leo sa kanyang balat. Ang lasa ng kanyang mga halik. Ang tunog ng kanyang pangalan na binubulong niya sa gitna ng kanilang pagnanasan. Ipinikit niya ang kanyang nga mata at pilit na iwinawak si anga ito, sinasabi sa sarili na iyon ay isang pagkakamali, isang kahinaan, isang sandali ngang kabaliwan na hindi na maulit. Ngunit sa tuwing gagawin niya iyon, isang ibang alaala ang pumapalit, mas malakas, mas mapilit, ang alaala ng pakiramdam na siya ay buhay.
At iyon ang pinakamahirap na kalabanin. Ang kanyang determinasyon ay isang pader na gawa sa buhangin, at ang bawat alon ng kalungkutan ay unti-unting kumakain dito. Sa ika-4 na araw ng kanyang pag-isa, hindi na niya nakayanan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang pag-isa ay isang pisikal na sakit. Dahan-dahan, na parang isang kriminal sa sarili niyang pamamahay. Lumapit siya sa bintana ng kusina at marahang hinawi ang isang mali na bahagi ng kurtina. At nandun siya. Si Leo. Nasa kanyang bakuran, na ehersisyo, na parabang walang nakbago, na parabang hindi nila pinaksaluhan ang isang sikretong kayang sumira sa kanilang mga mundo. Ngunit para kay Elara, lahat ay nakbago na. Hindi na siya isang estranghero na pinapanot niya mula sa malayo. Siya ay isang lalaking alam niya ang lasa, ang amoy, ang init. Pinanot niya ito, at sa kalagitnaan ng pagbubuhat nito ngang bakal, huminto ito at lumingon sa direksyon ng kanyang bahay. Wala sa kanyang mukha ang galit o pagkadismaya. Ang nakita niya ay isang bakas ang paalala, ang pagtatanong, marahil ay ang kalungkutan din. Ang tingin na iyon, kahit na mula sa malayo, ay isang sibat na tumusok sa puso ni Elara at sinira ang lahat ng kanyang natitirang depensa. Hindi niya lang siya gusto. Kailangan niya siya. Kailangan niya ang pakiramdam na ibinibigay nito sa kanya. Kinabukasan, sa parehong oras, sa ilalim ng parehong sikat ng hapon, lumabas si Elara sa kanyang hardin. Dala niya ang kanyang pandili, ang kanyang puso ay kumakabo na parang isang ibong nakakulong sa kanyang dibdib. Nakunwari siyang abala sa kanyang mahalaman, ngunit ang kanyang buong katawan ay alerto sa presensya sa kabilang bakod. Naramdaman niya nang huminto ito sa kanyang ginagawa. Naramdaman niya ang nga mata nito sa kanya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin. Ang kanilang nga mata ay naktakpo sa ibabaw nga bulaklak at mga dahon. Walang salita. Walang ngiti. Isang mahaba at malalim na tingin lamang. Isang tingin na nasasabi ng lahat, isang tingin ng paunawa, ng pananabik, at ng isang hindi pa nasasabing kasunduan. Ang tanong ay hindi na kung ba maulit, kundi kailan. Isang marahang tango mula kay Leo ang siyang sumira sa kanilang palitan ng tingin. Isang halos hindi mahahalata ngunit malinaw na sagot. Oh, ang gabi ay bumaksa ng may dalang isang bagong uri ng pag-abang. Si Marco ay malayo pa, ligtas sa kabilang panig ng mundo. Ang bahay ay kanila. Paano? Walang numero ang telepono. Walang mga text message. Ang kanilang komunikasyon ay mas primal, mas mapanganib. Bago matulog, gumawa si Elara ng isang bagay na parehong simple at napakalaki ang kahulugan. Pumunta siya sa pinto sa likod, ang pinto na papunta sa kusina na malapit sa kanilang bakod. Hinawakan niya ang lock, at sa halip na ipihit ito, iniwan niya itong bukas. Isang maliit na paklit na hindi nangyari, isang bukas na pinto sa gitnang gabi. Iyon ang kanyang imbitasyon. Iyon ang kanyang paksuko. Sa pagkakataong ito, nahanda si Elara. Ang unang pakikita ay isang bagyo, isang aksidente. Ang pangalawa ay isang pakpili. Isang sadya at pinag-isipang desisyon. Naligo siya ng matagal, ginamit ang pinakamabangong sabon at langis na pag-aari niya. Pagkatapos maligo, tumayo siya sa harap ng kanyang aparado, nilakpasan ang mga simpleng pantulok na nakasanayan na niya. Mula sa pinakailalim na bahagi ng kanyang drawer, kinuha niya ang isang set ng lingerie na minsan niyang binili dahil sa isang biglaang kapritso ngunit hindi kailanman naisuot. Ito ay gawa sa pulang seda, malambot at mapanganib. Habang isinusuot niya ito, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi ang manhit at malungkot na asawa ni Marco. Ito ay isang babaeng iba, isang babaeng may sikreto, isang babaeng naalap. Naglagay siyang kaunting pabango sa kanyang lig at pulso. At pagkatapos, naghintay siya. Ang paghihintay ay isang matamis na pahirap. Nakaupo siya sa dilim ng sala, ang tanging ilaw ay namumula sa buwan sa labas. Bawat tunog, ang ugong ng refrigerator, ang kaluskos ng dahon sa labas, ay nagpapatindi ng kanyang balahibo. Ang seda ay malami sa kanyang balat, isang paalala ng kanyang kahubaran sa ilalim ng manipis na bestida. Nasaan na siya? Darating kaya siya? At pagkatapos narinig niya ito. Isang napakahinang peglik ng pinto sa likod. Napigil niya ang kanyang pahinga. Isang anino ang pumasok sa kanyang kusina, tahimik na parang isang pusa. Hindi nagsalita si Leo.
Lumakat lamang ito palapit sa kanya sa dilim, ang kanyang silweta ay malinaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang siya ay nasa kanyang harapan na, yumuko ito at hinawakan ang kanyang muha. Naghintay ako, bulong niya, ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang pisngi. Alam ko, sagot ni Elara. Ang kanilang pangalawang pagsasama ay ibang-iba sa una. Wala na ang desperasyon ng bagyo. Ito ay mabagal, sinasadya, na parang isang ritual. Walang marahas na papunit ng damit. Sa halip, ang kanyang mga kamay ay marahang hinaplos ang seda na bumabalot sa kanya. Ang ganda mo, bulong niya habang ang kanyang nga daliri ay sinusundan ang hiblang ngalis. Ang bawat papuri ay parang tubig sa isang nauuhaw na halaman. Dahan-dahan siyang hinubaran ni Leo, hinahalikan ang bawat pulgada ng balat na kanyang inilalantad. At si Elara, sa pagkakataong ito, ay hindi lamang isang tagatanggap. Siya ay isang aktibong kalahok. Ang kanyang makamay ay naglakbay din, tinutuklas ang nga pamilyar na kalamnan, ang init, ang lakas na alam na niya. Dinala nila ang kanilang pagnanasa hindi sa sofa, kundi sa itaas, sa master's bedroom, sa mismong kama kung saan siya natutulog na maisa gabi-gabi. Ang paglaba ay mas malalim, mas matindi. Ito ay isang direktang paglapastangan sa kanyang buhay may asawa, at sa sandaling iyon, wala siyang pakialam. Sa ibabaw ngang malambot na kumot, minahal nila ang isa-isa ng may isang bagong uri ngang pag-iingat, isang bagong uri ngang paunawa. Nausap sila sa pamamagitan ng makbulong, mga maliliit na sikreto tungkol sa kanilang makbuhay, mga pangarap na hindi nila masabi sa iba. Ang kanilang pagsasama ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang pansamantalang lunas sa kanilang parehong kalungkutan. Isang pagtakas. At nang matapos ang lahat, hindi sila agad nahiwalay. Nanatili silang makayakap sa dilim, nakikinig sa tibok ngang puso nga isa-isa, wala na ang biglaang paatake ngang pagkakasala. Ang naron ay isang pansamantalang kapayapaan, isang katahimikan na kapwa nila hinahanap. Ngunit alam nilang pareho na ito ay hiram lamang. Bago magumaga, tahimik na bumangon si Leo. Hinalikan niya si Elara Sano, isang paalam na hindi nangangailangan ng salita. At tulad ng isang anino, nawala siya, naiwan si Elara sa kama na amoy pa rin niya. Ang pagkakasala ay bumalik, ngunit hindi na ito isang matalim na saksak. Ito ay isang mapurol na kirot na natutunan na niyang tiisin. Ito ang presyo. At sa gabing iyon, napagtanto niya, na may halong takot at pananabi, na ito ay isang presyo na handa siyang bayaran, ng paulit-ulit. Ang sikretong relasyon ay nasimula na. Ang masumunod na linggo ay naging isang mapanganib na paraiso para kay Elara. Ang takot at pagkakasala ay hindi kailanman tuluyang nawala, ngunit natutunan niyang isantabi ang nga ito, itinago sa isang madilim na sulok ngang kanyang isipan tuwing kasama niya si Leo. Ang kanilang nga sikretong pagkikita ay naging isang nakasanayan, isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay na mas toto pa kaysa sa kanyang pakitang taong pagsasama kay Marco. Natutunan nila kung paano kumilos sa anino. Ang isang bukas na bintana sa gabi ay isang imbitasyon. Ang isang nakasabit na puting tuwalya sa sampayan ay nangangahulugang ligtas ang lahat. Sila ay naging mga dalubhasang espiya sa kanilang sariling mga buhay, ang bawat nakaw na sandali ay isang matamis na tagumpay. Ang panganib ay naging isang pampalasa na lalong nakpasarap sa kanilang bawal na pag-ibigan. Ang pagiging kampante ay isang lason, at hindi nila namamalayan, unti-unti na silang umiinom nito. Isang hapon, ang araw ay perpekto. Mainit ngunit hindi nakakapasong sikat ng araw ang pumapasok sa mga bintana ng sala. Si Marco ay dapat sana ay nasa Cebu pa para sa isang kumperensya at hindi inaasahang uwi hanggang sa susunod na linggo. Ligtas sila. Si Elara at Leo ay makasamang nakahiga sa sahig, sa ibabaw ng isang makapal na alpombra, ang kanilang mga hubad na katawan ay makayakap pa rin pagkatapos ng isang mahaba at mabagal na pagtatali. Ang isang bote ng mahaling alak, isa sa mga koleksyon ni Marco, ay kalahati na lamang ang laman at nakatayo sa tabi nila. Mahinang musika ngang jazz ang nagmumula sa mga speaker. Ito ang kanilang mundo, isang perpektong bulan na hiwalay sa realidad. Pinausapan nila ang mga bagay na walang kabuluhan, ang kanyang mga kliyente sa gym, ang mga librong binabasa ni Elara. Tumatawa sila. Sa masandaling iyon, hindi siya isang asawang natataksil at hindi rin siya isang kabit. Sila ay si Elara at Leo lamang.
Sa gitna ng isang halakha ni Elara, isang tuno mula sa labas ang pumunit sa kanilang perpektong sandali. Isang pamilya na tuno. Ang marahang kaluskos ngang gagulong sa grabe ngang kanilang driveway. Sinundan ito ngang ugong ngang isang makina na alam niya. Ang ugong ngang kotse ni Marco. Agad na nawala ang ngiti sa malabi ni Elara. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Tiningnan niya si Leo, at nakita niya ang sarili niyang takot sa mga mata nito. Sa isang iglap, ang kanilang paraiso ay naging isang impyerno. Ang perpektong bula ay pumutok, at ang malamig na katotohanan ay bumuhos sa kanila na parang isang baldeng yelo. Si Marco, ang bulong ni Elara, ang pangalan ng kanyang asawa ay isang sumpa na gumimbal sa katahimikan. Ang sumunod na mga segundo ay isang magulo at desperadong sayaw. Wala ng panahon para mag-isip. Ang tanging gumagana ay ang kanilang likas na takot. Tulad ng isang kidlat, tumalon si Leo patayo. Hinablot niya ang kanyang damit na nakakalat sa sahig. Si Elara ay tila na paralisa sa sahig sa loob ng isang segundo, ang kanyang isip ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Paano? Bakit? Ngunit ang tunog ng pasara ng pinto ng kotse sa labas ay isang malakas na sampal na gumising sa kanya. Mabilis siyang bumangon. Hinila ang isang kumot para takpan ang kanyang kahubaran, at sinimulang tulungan si Leo na hanapin ang lahat ng kanyang gamit. Ang kanyang t-shirt, ang kanyang pantalon, ang kanyang sapatos, ang kanyang relo. Nakita niya itong naniningning sa ilalim ng sofa at mabilis na dinampot. Ang baso ang alak, nanginginig na sabi ni Elara. 2 baso ang nasa sahi. Mabilis na kinuha ni Leo ang kanyang baso, dinala sa kusina, at mabilis na hinugasan. Si Elara naman ay abala sa pag-ayos ng sala. Inayos niya ang mga unan sa sofa, tiniklop ang kumot na kanilang ginamit, at itinago ang botengang alak pabalik sa lalagyan. Ang bawat kilos ay mabilis ngunit maingat, ang kanilang ngagalaw ay puno nga adrenalin. Sa labas, narinig nila ang tunog nga susi. Papalapit na siya. Sa likod. Bilis. Itinula ni Elara si Leo papunta sa kusina. Hinabol niya ito at sa may pintuan sa likod. Bago ito tuluyang lumabas, hinawakan niya ang mukha nito at binigyan ng isang mabilis, desperadong halik. Mag-ingat ka, bulong niya. Tumango si Leo, isang tingin ng takot at pag-alala ang nasa kanyang mamata, at pagkatapos ay nawala na siya sa dilim ng hardin sa likod. Sakto. Pagkasara ni Elara ng pinto sa likod, narinig niya ang pagpihit ng susi sa loob ng pangunahing pinto. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang kanyang nawawalang puso. Tumakbo siya sa salamin sa pasilyo, mabilis na inayos ang kanyang gusot na buhok, at pinunasan ang bahagyang luha sa gilid ng kanyang nga mata. Pilit siyang ngumiti. Ang ngiti ay parang isang maskarang gawa sa salamin, na anumang sandali ay maaring mabasag. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco, dala ang kanyang maleta, mukhang pagod mula sa biyahe. Surprise! Sabi nito na may bahagyang ngiti. Natapos ng maaga ang conference. Ang puso ni Elara ay tila aayat sa kanyang lalamunan. Marco, sabi niya, sinisikap na maging natural ang kanyang boses, ngunit lumabas itong bahagyang garalgal. Hindi kita inaasahan. Bakit hindi ka man lang tumawag? Lumapit siya para kunin ang maleta nito, ang kanyang makilos ay mekanikal. Gusto kitang soprasahin, sabi ni Marco, hinalikan siya sa pisngi, isang halik na malamig at walang damdamin. Kumusta ka dito? Okay lang, sagot ni Elara. Ang nasalita ay tila maabo sa kanyang bibig, tahimik, gaya ngang dati. Habang naglalakad si Marco papasok sa sala, ang bawat hakbang niya ay isang patusok ng karayom sa nerbiyos ni Elara. Sinusuri niya ang bawat sulok ng silit gamit ang kanyang nga mata. Mayroon bang naiwan si Leo? Mayroon bang bakas? Umiinom ka? Tanong ni Marco. Napansin ang nag-isang baso ang alak sa mesa. Mabilis na nag-isip si Elara. Oh, medyo nababagot ako, pagsisinungaling niya. Alam mo na, para may kasama lang. Tumango si Marco, tila naniwala. Lumapit ito sa sofa, ang mismong sofa kung saan ilang minuto lang ang nakalipas ay. Napapikit si Elara sa sakit. Umupo si Marco at napabuntong ininga. Nakakapagod ang biyahe. Nagsimula itong makwento tungkol sa kanyang meeting, sama kliyente, sama numero. At si Elara ay nakatayo lamang doon, tumatango. Nagbibigay ng matipid na sagot, habang ang kanyang isip ay sumisigaw.
Ilang minuto lang ang nakalipas, ang silid na ito ay puno ng tawanan, ng musika, ng pagnanasa. Ngayon, ito ay puno ng mga kasinungalingan at ng mga usapan tungkol sa negosyo. Ang pagkakaiba ay isang malupit na sampal, isang malinaw na larawan ng pagkakaiba ng kanyang dalawang mundo. Nang tumayo si Marco para maligo, naiwan si Elara sa sala. Ang adrenaline ay unti-unting nawala, at ang naramdaman niya ay isang matinding panghihina. Napaupo siya sa isang silya, ang kanyang binti ay nangingini. Sumilip siya sa bintana, sa madilim na bahay sa tabi. Ligtas kaya siyang nakauwi? Nakita kaya siya ni Marco? Ang tanong ay bumayo sa kanyang isipan. Ang kili at sayain kanilang sikretong relasyon ay biglang nawala, napalitan in isang dalisay at nakaparalisang takot. Hindi na ito isang laro. Ito ay isang sugal, at ang nakataya ay ang kanyang buong buhay. Ang muntik na pagkahuli ay isang malakas na sampangang katotohanan. Natikman niya ang pait ng posibleng kahinatnan ng kanyang maginagawa. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa tabing natutulog niyang asawa, hindi siya makatulog. Ang bawat anino sa dilim ay tila si Leo. Ang bawat tuno sa labas ay tila si Marco na may natuklasan. Ang kanilang munting paraiso ay nabahiran na ang lason ng takot, at alam ni Elara, na may mabigat na puso, na ang kanilang relasyon ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Ang matinding takot na naramdaman ni Elara sa araw na iyon ay hindi isang bagay na madaling malimutan. Ito ay naging isang lason na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema, binabago ang lahat ng kanyang pananaw, at dinudungisan ang bawat sandali ng kanyang buhay. Ang bahay, na dati isang malungkot ngunit ligtas na lugar, ay naging isang entablado ang kanyang nga kasinungalingan, isang hawla na puno ang nga multo ang kanyang pagkakasala. Ang bawat bagay ay may dalang panganib. Ang sofa sa sala ay hindi na lamang isang muebles, kundi isang trono ng kanyang kataksilan. Ang kama sa kanilang silid ay isang tahimik na testigo. Ang bawat patunog ng telepono ay napapakaba sa kanyang dibdib, ang bawat pakatok sa pinto ay napapatindi ng kanyang mabalahibo. Ang relasyon niya kay Marco ay naging isang masalimuot na laro ng pagpapanggap. Ang dating simpleng distansya sa pagitan nila ay napalitan ng isang mataas at makapal na pader na gawa sa masikreto. Naging hypervigilant si Elara sa bawat kilos at salita ng kanyang asawa. Ang isang simpleng tanong mula kay Marco na, mukhang malalim ang iniisip mo, ay isang interogasyon sa kanyang pandinig. Agad na nakakarera ang kanyang isip, naghahanap ng tamang sagot, sinusuri kung mayroon ba siyang nagawang mali, kung mayroon bang bakas ng pagkakasala sa kanyang mukha. Iniisip ko lang ang nababayaran, ang pagsisinungaling niya, kasabay ng isang pilit na ngiti. Ang dating asawa na halos hindi na niya napapansin ay naging isang bantay, isang hukom na laging nakamasid. Nakikita niya ang pagdududa sa mga mata nito, kahit na sa totoo lang ay wala naman doon. Kapag si Marco ay tahimik habang nakbabasa ang diaryo, iniisip ni Elara na pinatatapi-tapi na nito ang mga piraso ng katotohanan. Kapag ito ay biglang tumingin sa kanya habang sila ay kumakain, sigurado siyang may alam na ito. Ang kanyang pagkakasala ay naging isang salamin kung saan ang lahat ng inosenteng kilos ni Marco ay nagiging isang refleksyon ng kanyang sariling takot. Nasimula siyang madusa sa mga gabing walang tulo, paulit-ulit na binabalikan ang panganib na kanyang sinuong, ang kanyang gana sa pagkain ay nawala. Ang dating kapayapaan na hatid ng paiisa kapag wala si Marco ay napalitan ng isang nakakaparalisang pagkabalis kapag ito ay nasa bahay. At ang lason ay hindi lamang nanatili sa loob ng kanyang tahanan, kumalat din ito sa kabilang bakod. Ang kanilang sikretong paraiso ni Leo ay nawalan ng kulay, nabahiran ng parehong takot na dumuduro sa kanyang espiritu. Ang kanilang nga dating masayang ritual ay naging mapanganib na operasyon. Wala na ang mabukas na bintana o matuwalya sa sampayan. Ang kanilang komunikasyon ay naging mga mabilis at ninanakaw na sulyap na lamang, mga sulyap na hindi na punong pananabik, kundi ngang pag-ingat at pangamba. Ang kanilang mga pakikita, na naging mas bihira at mas maikli, ay nawalan ng mahika. Ang init ng pagnanasa ay laging may kasamang lamig ng takot. Isang gabi, nang muling umalis si Marco para sa isang maikling biyahe, nakita sila. Ngunit ang kapaligiran ay ibang-iba. Sa halip na salubungin si Leo ang isang mainit na yakap at halik, ang unang sinabi ni Elara ay, "Sinarado mo bang mabuti ang pinto? Sigurado ka bang walang nakakita sa iyo?" Ang kanilang pagtatali ay naging mabilis at tahimik, na para bang may matay nga sa bawat dingding na nakikini.
Ang bawat tuno mula sa labas, ang taho ng aso, ang pagdaan ng kotse, ay napapatigil sa kanila. Ang kanilang makatawan ay naninigas sa takot. Naghihintay sa isang pagkatok sa pinto na hindi naman dumarating. Pagkatapos, sa halip na manatili at makwentuhan hanggang madaling araw, mabilis silang nakbihis. Ang dating matatamis na bulungan ay napalitan ng usapan tungkol sa pag-ingat, sa mga posibleng panganib. Parang hindi na ito tama, Elara, sabi ni Leo isang gabi, habang sila ay nakaupo sa dilim ng kanyang kusina. Hindi na naglakas loob na pumunta pa sa ibang bahagi ng bahay. Lagi kang natatakot. Lagi tayong natatakot. Mayroong sakit sa kanyang boses, isang pagkadismaya. Ang relasyon na nagsimula bilang isang pagtakas mula sa kalungkutan ay naging isang dakdak na pasanin. Ano ang gusto mong gawin ko, Leo? Pabalik na tanong ni Elara, ang kanyang boses ay may bahid ng inis. Maging masaya habang anumang oras ay maari tayong mahuli? Ang dating pag-unawas sa pagitan nila ay unti-unting napapalitan ng paninisi. Ang kanilang pinaksamang takot, sa halip na pakbuklurin sila, ay nagsimulang maging isang lamat na unti-unting lumalaki. Ang pag-ibig na ipinanganak sa katahimikan ay dahan-dahang pinapatay nga ingay ng kanilang nga pangamba. Isang gabi, pagkatapos ng isang tensyonadong pagkikita nila ni Leo, tumingin si Elara sa kanyang sarili sa salamin sa banyo. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na niya halos makilala. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, may malalalim na itim na bilog sa ilalim. Ang kanyang magalabi, na dating laging may bahagyang ngitingi isang sikretong kaligayahan, ay isang tuwid at manipis na linya. Ang kanyang balat ay tila nawalan ng kulay. Ang babaeng ito ay mukhang isang pugante, isang taong laging nakmamatya, laging tumatakbo. Nawala na ang sigla na naramdaman niya noong una. Ang pakiramdam na buhay ay napalitan ng pakiramdam na hinahabo. Nasaan na ang kili? Nasaan na ang saya? Lahat ay natabunan na ang isang mabigat na kumot ng pagkabalisa. Ang relasyon nila ni Leo ay hindi na isang santuaryo, isa na itong karagdagang pinakmumulan ng kanyang stress. Siya ay naipit sa gitna. Hindi na siya tunay na asawa ni Marco, ngunit hindi rin siya maaring maging tunay na kasintahan ni Leo. Nabubuhay siya sa isang lugar sa pagitan ng dalawang kasinungalingan. At ang bigat ng lahat ng ito ay dahan-dahang dumudurok sa kanya. Ang pagnanasa na dati nagligtas sa kanya mula sa pagkainip, ay ang siya na ngayong napapalunod sa kanya sa isang dagat ng takot. Napagtanto niya, na may bigat sa kanyang puso, na ang isang bagay na nagsimula bilang isang magandang epoy para painitin ang kanyang nanlalamig na buhay ay naging isang hindi makontrol na suno na nagbabantang tupukin ang lahat, kasama na ang kanyang sariling katinuan. Ang bigat ng kanilang sikreto ay naging isang dambuhalang bato na unti-unting dumudurok sa kanilang relasyon. Ang bawat pagkikita, na dati isang pagtakas, ay naging isang pagsubok sa kanilang katatagan. Ang dating matamis na pagnanasa ay napalitan ng mapait na lasa ng pangamba. Alam nilang pareho na malapit na ang katapusan, na ang kanilang hiram na panahon ay paubos na. At ang katapusan ay dumating sa isang tahimik na gabi, hindi sa isang malakas na pagsabok, kundi sa isang mahinang pabulong. Nagkita sila sa huling pagkakataon sa beranda ni Elara, ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang mas malalim na koneksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, walang inuming inihanda, walang mga ngiti. Nakaupo sila sa makabilang dulo ng isang mahabang upuan, ang distansya sa pagitan nila ay mas malawak pa kaysa sa bakod na dati nilang tinatawid. Si Leo ang unang bumasa sa katahimikan. Hindi siya nakatingin kay Elara, ang kanyang nga mata ay nakatanaw sa madilim na hardin. Hindi na ito pwede, Elara, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit pinal. Hindi na ito tama. Hindi sumagot si Elara, ano pa ba ang sasabihin niya? Alam niya. Matagal na niyang alam. Tingnan mo tayo, papatuloy ni Leo. Sa wakas ay lumingon ito sa kanya, at sa kanyang nga mata, nakita ni Elara ang isang pagod na hindi dahil sa pisikal na ehersisyo. Hindi na tayo masaya. Lagi na lang tayong takot. Nagiging lason na ito sa ating dalawa. Bawat salita niya ay isang katotohanang matagal nang itinatago ni Elara sa kanyang puso. Ang relasyon na dati nagbigay buhay sa kanya ay ang siya na ngayong dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. May inalo sa aking trabaho, sabi ni Leo, iniwas muli ang kanyang tingin. Sa Davao. Isang magandang oportunidad para magtayo ang sarili kong gym. Davao.
Ang pangalan ng lugar ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Elara. Napakalayo. Isang ibang isla. Isang ibang mundo. At doon niya naintindihan. Hindi ito isang mungkahi para sila ay huminto. Ito ay isang paalam. Tinatanggap ko, dada niya. Isang desisyon na ginawa niyang maisa, isang paraan para iligtas silang dalawa, isang paraan para tapusin ang lahat ng walang patatalo. Walang luhang bumaksa mula sa mga mata ni Elara. Ang sakit na naramdaman niya ay mas malalim pa kaysa sa mga luha. Isang tahimik na pagtanggap sa isang katotohanang hindi maiwasan. Tumango lamang siya. Iyon lang ang kaya niyang gawin. Tumayo si Leo at lumapit sa kanya. Lumuhod ito sa kanyang harapan at hinawakan ang kanyang makamay. Ang kanyang makamay ay malamig na parang yelo. Patawarin mo ako, Elara, bulong niya. Sana sa ibang panahon, sa ibang pagkakataon, nakakilala tayo. Ang nasalitang sana at kung ay mamultong laging babalik para dalawin siya sa kanyang nagabing maisa. Walang dapat ipatawad, sagot ni Elara, ang kanyang boses ay basak. Alam natin pareho na wala itong patutunguhan. Nakatitigan sila sa huling pagkakataon, sinasaulo ang bawat linya ang muha ang isa-isa. Walang galit, walang paninisi. Tanging isang malalim at nakakalunod na kalungkutan para sa isang paibig na hindi kailanman nabigyan ng pagkakataong mamukat sa liwanag. Ang kanilang huling yakap ay mahigpit at puno nga hindi sinabing salita. Ang kanilang huling halik ay hindi na puno ng pananasa, kundi puno ng pait ng isang paalam. At pagkatapos, tulad ng isang anino, lumakat na siyang papalayo, at hindi na muling lumingon. Lumipas ang ilang linggo. Isang umaga, isang moving truck ang muling huminto sa tapat ng bahay sa tabi. Ngunit sa pagkakataong ito ay para maghakot ng gagamit palabas. Mula sa kanyang bintana sa kusina, pinanot ni Elara ang bawat kahon, bawat kasangkapan na ipinapasok sa truck. Pinanot niya hanggang sa ang bahay ay muling maging isang walang laman na istruktura. Pinanot niya hanggang sa ang truck ay unti-unting lumayo at maging isang maliit na tuldok na lamang sa abot tanaw, dala ang isang kabanatang ng kanyang buhay na hindi na niya kailanman may babalik. Ang buhay ni Elara ay bumalik sa dati. Si Marco ay bumabalik at umaalis. Ang bahay ay malaki pa rin at tahimik. Ngunit ang lahat ay iba na. Ang katahimikan ay hindi na lamang kawalan ng tunok, ito ay ang kawalan ni Leo. Ang paisa ay hindi na lamang isang estado ng pagiging maisa, ito ay isang malalim na sugat na laging sariwa. Nalaman na kasi niya kung ano ang pakiramdam ng may kasama, kaya ang paisa ngayon ay mas masakit ng 100 beses. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ang kanyang pag-alis, lumabas si Elara sa kanyang hardin. Ang araw ay katulad pa rin ng dati, ang oras ay pareho pa rin. Nadidilik siya ng kanyang gaorkidea nang maalala niya. Napalingon siya sa kabilang bakod. Ang bakuran ni Leo ay malinis at walang laman. Wala na ang gabakal. Wala na ang pull-up bar. Wala na ang lalaking pawisan na nabibigay buhay sa kanyang mahapon. Nabitawan niya ang kanyang pandili at hinawakan ang kanyang ngalabi. Naalala pa rin niya ang pakiramdam ng halik nito, ang init, ang lasa. Sa paningin ng mundo, walang nagbago. Isa pa rin siyang may bahay na may perpektong buhay. Nakataka siya. Walang nakakaalam. Walang nahuli. Ngunit habang nakatayo siyang maisa sa kanyang perpektong hardin, alam niyang hindi siya nakatakas. Dahil ang kasalanan ay hindi lamang tungkol sa pakahuli. Ito ay tungkol sa isang bagay na nabago sa loob mo na hindi na kailanman may babalik. Binigyan siya ni Leong isang sulyap sa buhay, sa pagnanasa, sa pakiramdam na ikaw ay nakikita, para lamang bawiin itong lahat muli. At sa pagkawalan nito, mas naramdaman niyang bilanggo siya kaysa dati, hindi na siya babalik sa pagiging manhid. Habang buhay na niyang dadalhin ang alaala ng kanyang naramdaman, at ang sakit ng pagkawalan nito. Naiwan siya, hindi nga isang kahihiyan, kundi nga isang kalungkutang mas malalim pa kaysa sa karagatan, isang kalungkutang may pangalan na ngayon. At ang pangalan na yon ay Leo.